Nagdesisyon na ang Constitutional Court sa South Korea na alisin na sa pwesto si Yoon Suk-yeol kaugnay ng kasong treason hinggil sa idiniklara nitong panandaliang martial law noong nakaraang taon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Naglabas na ng desisyon ng korte sa South Korea na pinaalis na sa pwesto ang ngayon dati na nitong leader na si Yoon Suk-yeol. Sa unanimous vote na 8-0, pinabura na agad ang pagpapatalsik sa dating presidente. Kaugnay na idineklara nitong panandali ang martial law sa kanilang bansa noong nakaraang taon, kung saan inakusahan ito ng kasong treason. Inabot na mahigit 100 araw bago ilabas ang ruling kasunod ng impeachment case na ipinataw sa kanya ng Soccer National Assembly. Dahil dito, siya na ang ikalawang pangulo sa kanilang bansa na pinatalsik sa pwesto kasunod ng pagpapatalsik sa dati nilang presidente ni si Park Geun-hye noong 2017. Habang sa ilalim naman ng kanilang konstitusyon, inaasahan na magkaroon agad ng presidential election sa loob ng 60 araw matapos ilabas ng korte ang hatol. Sa iba pang balita, kinondena ng China at agad na pinakakansela sa Amerika ang mga bagong panukalang taas taripa at kung hindi, nangako itong magsasagawa ng countermeasure para protektahan ang sarili nitong interes. Ayon sa Chinese Commerce Ministry, dahil sa pinatupad na reciprocal tariffs, sinasawalang bahala raw umano nito ang balanse sa interes ng bansa na siyang napagkasunduan sa multilateral trade negotiations ng mga nagdaang taon. Matatandaang dinagdagan pa ng Estados Unidos ang taripa sa lahat ng produktong mula sa China ng 34% sa ibabaw ng dati nitong ipinataw na 20%. Kaya aabot na sa 54% ang singil na siyang may pinakamatas na taripa sa lahat ng mga bansang sakop ng panukala. Habang nauna nang sumagot ang Canada at itinaas ang taripa sa lahat ng sasakyang magmumula sa Estados Unidos. Samantala, itinuturing naman ng ilang eksperto at ekonomista sa Amerika na isa munong sugal ang pinatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Sa pagtaya, inaasang aabutin pa ng ilang taon bago muling buhayin ang industriya ng pagmamanupaktura, baguhin ang mga supply chain at ibalik ang produksyon sa kanilang bansa. Bagay na hangad ni Trump na maipatupad niya ang bagong panukala sa taripa. Lumalabas din kasi sa mga survey na 70% ng kanilang mga nasasakupan ang nagsasabing sila rin ay mahihirapan dahil sa posibleng pagtaas ng mga bilihin, gayon din sa posibleng pag-retaliate ng ibang mga bansa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.